Dami pa sana itong gustong itanong dahil ang nasa harap kasi niya ang nakagawa ng mga tao na merong supernatural strength pero mukhang hindi na daw niya ito kakayanin. Ngumiti na lang ito at sinabi na karma na rin siguro ang nangyayari sa kanya na mamamatay siya gamit ang lason na kanyang ginawa. Natigil naman ito sa kanyang pagsasalita dahil tumigil na ang ating bida at yumuko sa kanyang harapan. Nagulat ito dahil bigla na lang sinabi sa kanya ng time merchant na babaguhin ito ang lahat ng nalalaman ni Nobu tungkol sa oras. Pagkasabi niya noon ay nilabas na nito agad ang kontrata para makita ito ni Mr. Nobu ng personal. Hindi naman agad na intindihan ng matanda ang pinakita sa kanya ng ating bida kaya hindi ito agad nagkapagsalita. Pero, nung kumalma na ito ay inisip niya na yun siguro ang rason kung bakit malalakas ang kanyang mga sundalo. Pinaliwanag naman sa kanya ni Lee na sa kanyang club ay merong mga top scientists, malalakas na sundalo, pinakamatalinong mga consultant, at ang kanilang goal ay human evolution at baguhin ang mundong iyon. Nagulat ang matanda nung biglang sinabi sa kanya ni Lee na maswerte siya. Ang kanyang talento kasi at kaalaman ang eksaktong hinahanap niya para sa Eternal Club. Nilapit na nito ang papel kay Nobu at sinabi na hindi lang ito basta offer dahil yun lang din ang nag-iisa niyang tsansa para makatakas sa kamatayan. Nilabas nito ang status ng matanda at sinabi na meron na lang kasi siyang natitirang 5 minuto sa kanyang lifespan. Pero, pinaalala nito na wala itong pilitan at nasa kanya ang desisyon kung tatanggapin ba niya ang alok nito o hindi. Hindi naman nakapagsalita agad si Nobu dahil inisip nito na hindi kaya ng isang normal na tao ang magkontrol ng oras. Kaya, nagtaka ito kung sino kaya ang time merchant at kung isa ba talaga itong God. Nung nakapag-isip-isip na ito ay bigla na siyang nagsalita at sinabi na wala naman na siyang ibang magagawa kundi ang pumayag. Kaya, pagkasabi noon ng matanda ay agad nang ginamit ni Lee ang kanyang kapangyarihan para bigyan siya ng oras at hanapin ang lason sa kanyang katawan para alisin ito doon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naramdaman agad ni Kalbo ang epekto nito. Kaya, bigla na lang itong nagsisigaw doon at sinabi na ibang klase pala talaga ang bago niyang boss. Nairita naman doon si Robert dahil ilang beses na daw niyang naririnig ang linyang iyon sa mga matatandang kagaya niya. Pinagsabihan naman siya ni Lee at sinabi na kabilang na si Mr. Nobu sa kanilang team kaya wag siyang bastos. Pagkatapos noon ay pumasok na si Xiao sa loob ng tent at sinabi sa kanilang boss na handa na sila para kumilos. Ibigay lang daw nito ang signal sa kanya dahil pwede na silang gumalaw kahit anong oras. Hindi naman alam ng ating bida kung ano ang tinutukoy ni Xiao kaya tinanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Nung sinabi nito sa kanyang boss na pwede na daw nilang linisin ang ebidensya sa mga nangyari ay bigla na lang itong napangiti. Nagulat si Xiao nung sinabi ng time merchant na hindi na yun kailangan at pwede pa nga daw nila itong iwan na lang doon. Bigla silang napatingin sa pinto dahil merong nagsalita at sinabi nito na dahil ginamit naman nila ang bilis ng kanilang boss ay hindi na nila kailangang nag-alala sa mga ebidensya. Ang nagsalita pala doon ay si Feng at sinabi nito na para naman sa mga bangkay ay pwede rin nila itong iwan doon para magsilbing banta sa kanilang mga kalaban. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na tama ang lahat ng kanyang mga sinabi. Pero, tinawag pa rin ito si Robert at sinabi na para wala talagang lusot ay kailangan niyang buharin ang lahat ng nasa system ng kalaban at wag daw siyang mag-iiwan ng kahit na ano. Mayabang namang sumagot agad ang bata at sinabi nito kay Lee na iyon ang kanyang espesyalidad kaya wag na daw siyang mag-alala tungkol doon. Nung tapos na ang lahat ay tumingin na ulit ito kay Mr. Nobu at tinanong kung meron pa ba itong mga tanong o gustong sabihin. Hindi naman na ito nag-isip pa ng kung ano-ano dahil yumuko na lang ito sa harap ng kanyang bagong boss at nagpasalamat sa pagligtas nito sa kanya at sa pangalawa niyang buhay. Kung ganun, sinabi na ng time merchant sa lahat ng kasama niya doon na oras na para bumalik sila sa China. Makalipas lamang ang isang araw ay nakabalik na sila sa headquarters ng Eternal Club at maririnig doon na sinasabi ni Wei Wen kay Lee na naaayon lahat sa kanyang ekspektasyon ang naging resulta ng kanilang misyon. Sinabi naman nito sa babae na medyo napaganda pa nga ito dahil meron pa silang nakuha na bagong empleyado na dalubhasa sa larangan ng neurology. Pero, habang masayang nagkikwento ang ating bida ay sinabi sa kanya ni Wei Wen na ang organisasyong nakalaban nila ay hindi pa masyadong malakas.
Dahil doon ay naintindihan agad ng ating bida ang gustong sabihin sa kanya ng kanyang konsultant na hindi siya pwedeng maging kampante. Hindi daw kasi nila pwede isipin na lagi na lang silang mas malakas sa kanilang mga kalaban dahil merong teknolohiya ang ibang organisasyon na hindi pa alam sa publiko. Bigla namang napangiti doon si Lee at sinabi na tama nga naman ang sinasabi sa kanya ni Wei Wen. Kaya, ang magagawa na lang daw nila ngayon ay gamitin ang naging experience nilang yun para matuto at paghandaan ang lahat ng pwedeng hamarang sa kanila sa hinaharap. Tumigil ang ating bida sa paglalakad at humarap ito kay Wei Wen para magpasalamat at sinabi na hindi na mauulit ang kanyang pagiging kampante. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na meron ng mga nakapila sa harap ng ating bida sa loob ng kanyang opisina. Nung wala na silang hinihintay ay nagsalita na si Feng Hao at sinabi na nito kay Lee na nandoon na ang lahat ng miyembro ng Falcon Team kaya pwede na nilang umpisahan ang evaluation sa kanilang naging misyon. Nung sinenyasan na ng ating bida si Wei Wen ay pumunta na ito sa gilid para buksan ang mga video na nakuha sa kanilang mga body cams. Bigla namang nag-play doon ang misyon nila na sagipin si number 2 at kunin si Mr. Nobu. Habang naririnig ng lahat ng nandoon ang matinding bakbakan ay seryoso lang ang mga ito na nanunood. Pero, makikita natin na medyo nagulat si Wei Wen dahil ngayon lang niya nakita kung paano kumilos ang kanilang mga sundalo. Sa isang iglap ay dumating na agad ang video kung saan nakita na nila si number 2 at nakuha na rin nila si Nobu at dinala na sa tent ng ating bida. Nung matapos na ang video ay agad nang lumingon si Lee sa kanyang consultant at tinanong kung ano ang sa tingin niya. Huminga naman ito ng malalim para kumalma at binanggit na sinabi daw nito sa kanya kanina na wag siyang magiging kampante. Pero, hindi naman daw niya inaasahang ganun pala kalakas ang Falcon Team dahil wala man lang daw nagawa sa kanila na kahit ano ang kanilang mga kalaban. Yumuko ito sa harap ng ating bida at nanghingi ng tawad dahil minaliit daw nito ang kanyang kakayanan. Ngumiti naman ang Time Merchant at sinabi sa babae na tama naman siya dahil kahit sa mga legends daw ay namamatay din ang mga gods dahil sa kanilang kayabangan at kakampantehan. Kaya daw nila ginawa ang evaluation na yun ay dahil sa kanyang mga paalala at para makita rin nila kung saan pa sila nagkukulang. Kasi, hindi naman siya pwedeng sumama lagi sa kanila kung meron silang mga misyon lalo na kung malayo. Ang pinaalala daw nito sa kanya na huwag maging kampante ay hindi lang para sa kanya dahil para din daw ito sa buong Eternal Club. Kaya, nagpasalamat ito ng tapat sa kanyang consultant at nagulat naman doon si Wei Wen pero yumuko agad ito at sinabi na ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay tumingin ito ng seryoso sa kanilang boss at inisip na ibang-iba na siya simula nung una nilang pagkikita. Unti-unti na daw nawawala ang yabang nito ang pagiging isip bata habang tumatagal. Sa estado daw nito ngayon ay pwede na talaga siyang tawagin na isang napakagaling na leader. Pero, nagtataka ito dahil meron din kasi siyang ibang napapansin. Habang lumalakas daw ang kanyang kapangyarihan ay merong nawawala sa kanya pero hindi daw nito malaman kung ano yun. Nung natapos na ang evaluation ay umalis na rin ang lahat ng nandoon sa loob ng opisina ni Lee pero pagkaupo nito ay bigla na lang may kumatok kaya huminga ito ng malalim at sinabi na pwede na silang pumasok. Nung nakita ng ating bida kung sino ang mga yon ay bigla na lang itong napangiti ng maganda at sinabi na maligayang pagbabalik sa kanilang tatlo. Masaya naman siyang binati ng kanyang mga representatives at sinabi na nandoon ulit sila para mag-report sa ginawa nilang misyon. Natuwa naman doon ang Time Merchant dahil napansin nito na nasasanay na siguro sila dahil mas mabilis silang bumalik kesa sa una nilang misyon na inabot ng isang buong buwan. Pinaliwanag naman ng isa doon na dahil sa mga nagawa nilang business nung nakaraan ay nagkaroon na sila ng reputasyon at dahil doon ay ang mga luma nilang customers mismo ang humanap sa kanila ngayon. Nag-alala naman ang ating bida dahil hindi daw masyadong maganda ang malawak na reputasyon kaya tinaong nito na sigurado ba sila na safe ang kanilang naging misyon. Sinabi naman sa kanya ng isa na hindi nito kailangang mag-alala dahil sinuri nila ng mabuti ang lahat ng nakuha nila at hindi nila ginagawa ng business ang mga tao na mukhang hindi gagawa ng maganda. Dahil doon ay hindi na nito pinatagal ang kanilang usapan at pinitik na ang kanyang daliri para makita ang resulta ng kanilang misyon. Nung nakita nito ang status ng tatlo at kung gaano karami ang nakuhang oras ng mga ito ay hindi na lang siya nakapagsalita sa tuwa.
Inisip nito na dahil doon ay magkakaroon na naman ng magandang mangyayari sa kanyang kapangyarihan. Kinausap na ulit nito ang tatlo at sinabi sa kanila na mas maganda pa ang kanilang naging resulta ngayon kumpara sa una nilang misyon. Ngumiti naman ang nasa gitna at sinabi nito sa kanilang boss na meron kasi silang bagong ginawa kaya nila ito nakuha. Nagtaka naman ang ating bida nung sinabi pa nito na hindi ito teknik dahil ang ginawa nilang bago ay isang gimmick. Sinabi nito sa kanyang katabi na si Mr. Zhao na ilabas na nito ang kanilang ginawa para makita ito ng kanilang boss. Lumapit ito sa lamesa ng ating bida at doon niya nilagay ang mga lottery scratch tickets. Pinaliwanag nito kay Lee na binibenta nila ito sa kanilang mga customer gamit ang kanilang mga lifespan at pwede silang manalo doon ng totoong pera. Tinignan naman itong mabuti ng ating bida at sinabing sa normal na lottery ay bihirang manalo ang mga tao kaya paano nila kinumbinsi ang kanilang mga customer na bumili noon. Sinabi sa kanya ng matanda na unang-una ay higit na mas malaki ang kanilang pwedeng mapanalunan doon kung ikukumpara sa totoong lottery. Kaya, para sa kapalit na ilang buwan ng kanilang mga lifespan ay meron silang pagkakataong manalo na mas maliit o mas maliit sa totoong presyo nito. At higit sa lahat, wala daw silang talo doon dahil kahit na anong mangyari ay 100% ang kanilang win rate dahil sila ang nagbebenta. Dahil sa ganong paraan ay naa-addict daw lalo ang mga tao sa kanilang business at yun ang sanhi kung bakit mas marami silang nakuha ngayon. Tumingin naman ito ng seryoso sa tatlo niyang representative at sinabi na ibang klase daw talagang mag-isip ang mga ito dahil kahit siya nga daw ay hindi iyon naisip. Makikita sa mga mukha nito ang saya dahil sinabi sa kanila ng ating bida na hindi daw talaga siya nagkamali ng kinuha sa kanilang club. Pagkatapos noon ay nagising seryoso na si Lee dahil oras na daw para kunin niya ang nakuha nilang mga oras. Tinaas nito ang kanyang kamay sa direksyon ng tatlo at bigla na nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan. Makikita natin na habang unti-unti itong pumapasok sa kanyang katawan ay unti-unti na ring tumataas ang kanyang lifespan. Nung matapos na ito ay makikita natin na halos hindi na makatayo ang tatlong representative dahil nanghihina ang mga ito dahil sa nangyari. Seryoso na ring sinabi sa kanila ng time merchant na salamat sa lahat ng kanilang ginawa at ibibigay na lang sa kanila ni Wei Wen ang kanilang rewards kaya pwede na silang umalis. Lumapit naman ang nasa gitna kay Lee para magpasalamat ulit at sinabi na isang karangalan talaga ang magtrabaho para sa kanya. Pero, dahil hindi nakinig sa kanya ang mga ito ay tinignan niya ito ng masama at tinanong kung bakit nandoon pa rin sila sa kanyang opisina. Nung makaalis na ang mga ito ay masayang sinabi ang ating bida na ramdam niya ngayon ang kapangyarihan. Dahil doon ay binuksan agad nito ang kanyang status at doon na niya nakita na kaya pala ganun ang nararamdaman niya ay umabot na ng 10,000 ang kanyang lifespan. Nagulat ito nung bigla na lang siyang may naramdaman at sinabi na pamilyar ang nangyayaring iyon. Pagdilat ulit niya ng kanyang mga mata ay nakita nito na nandun ulit siya sa River of Time gaya nung nangyari sa kanya nung naabot niya ang 5,000 years. Agad nitong inisip na dahil meron na siyang 10,000 years ay pwede na niyang subukan ng ibang mga bagay. Sinabi nito na aaralin niya ng mabuti kung paano gumagana ang lumang orasan na nakita niya sa gitna ng lugar na iyon. Mabilis naman ang lumipas ang ilang oras ng trial and error at makikita natin na pagkatapos noon sinubukan na talagang gamitin ng time merchant ang orasan na yun. Nung nilagyan na niya ito ng oras ay makikita natin na merong nangyayaring kakaiba sa pisikal niyang anyo sa totoong mundo. Pero, makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang itong naglaho. Sa labas ng kanyang opisina, makikita natin na malapit nang dumating doon si Wei Wen dahil meron itong nakalimutang sabihin sa kanya kanina. Pagkapasok doon ng babae ay nagsalita agad ito at sinabi kay Lee na meron pala itong kailangang pirmahan. Pero, nung tumingin ito sa loob ay napansin niya na wala na doon ang kanyang boss. Tinignan nito ang buong opisina at nagtaka kung saan kaya nagpunta ang ating bida dahil hindi man lang daw ito nagsabi sa kanya. Sa ibang lugar, makikita natin ang time merchant na lumulutang-lutang at nagtataka ito kung saan naman daw siya napunta ngayon. Sinabi nito na hindi niya kailangan magpanik dahil lalo lang lumalakas ang epekto ng lugar na iyon dahil hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos nitong kumalma at huminga ng dahan-dahan ay bigla na lang bumagal ang kanyang paglutang at nagkaroon na rin siya ng tatapakan.
Habang tumitingin sa kawalan ay iniisip nito na kahit kumalma na ang paligid ay nararamdaman pa rin niya ang kanyang oras na nababawasan. Kaya, hindi daw pwede na magsayang lang siya ng oras doon habang wala siyang ginagawa. Nagulat naman ito dahil bigla na lang may lumabas na parang mga bula sa kanyang paligid. Nung lumapit ito para tignan kung ano ang mga iyon ay nakita niya ang mga nakaraang nangyari sa loob ng kanilang headquarters. Kaya, inisip nito na kaya niya nakikita ang mga ito ay nandoon siya sa lugar na iyon nung ginamit niya ang kapangyarihan ng lumang orasan. Habang tinitignan niya ito ng mabuti ay napansin din ni Lee na habang tumatagal, palayo ng palayo ang pinapakita nito sa nakaraan. Bigla naman niyang naisip na kung tuloy-tuloy lang ito sa pag-address ay makikita niya siguro ang lahat ng nangyari sa lugar na iyon. Pinanood lang niya ito dahil naghahanap siya ng interesting na kaganapan at makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang niyang nakita ang isang ospital. Nakita din niya doon ang isang babae na nakikiusap sa isang doktor na gawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya para masagip ang kanyang asawa. Habang nanunood ay naalala ni Lee na sinabi nga pala sa kanya ni Elder Rong na isang sikat na ospital dati ang lugar na binigay nito sa kanya bago ito patayuan ng kanilang headquarters. Dahil wala na talagang ibang malalapitan ang babae ay umiiyak pa rin itong nagmamakaawa sa kanyang kausap. Nung sinabi ng doktor na hindi sila sigurado na kaya nila itong gawin ay bigla na lang yumuko sa kanyang harapan ang babae at sinabi na sila na lang ang natitirang pag-asa ni Shuyong. Bigla namang nanlaki ang mga mata ng ating bida nung narinig nito ang binanggit na pangalan ng babae. Habang nakatingin sa bula ay inisip nito ng mabuti kung ang lalaking yun ba talaga ang business tycoon na si Zhang Shuyong na kilalang kilala sa China dahil sa sobrang dami nitong nagawang colleges sa buong bansa. Nakangiti naman itong sinabi sa kanyang sarili na hindi naman niya ito malalaman kung hindi niya ito makikita kaya dahan-dahan na nitong hinawakan ang bula. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nawala na ito sa lugar kung nasaan siya kanina at napunta na sa ibang lugar. Tumingin ito saglit kanyang sa paligid at sinabi na ng ating bida na napunta na nga talaga siya sa nakaraan. Nung lumabas na ito sa hallway ay nakita agad niya ang mga tao doon at sinabi sa kanyang sarili na ganun daw ang mga nakikita niya sa mga lumang palabas. Naglakad-lakad ito sandali at sa wakas ay nakita na rin niya ang babae kanina at naririnig ni Lee na sinasabi nito sa kanyang anak na bakit yun nangyari sa isang tapat na businessman dahil nagtatrabaho lang naman daw ito ng maayos. Dahil sa kanyang narinig ay napangiti si Lee at sinabi na tama nga siya nang hinala na ang binanggit na lalaki kanina ay si Zhang Shuyong. Ayon sa mga history books, ang totoong pangalan niya dati ay Zhang Sai at lumaki siya sa isang mahirap na pamilya pero nung tumanda ito ay nagpalit siya ng pangalan sa Zhang Shuyong at doon na nagumpisang lumago ang kanyang business. Pero, habang gumaganda ang kanyang buhay ay damadami naman daw ng damadami ang mga may ayaw sa kanya. Nabasa din nito pinapatay daw siya ng kanyang mga kaaway gamit ang kutsilyo sa puso at dahil hindi niya kasing galing ang kanyang anak ay doon na natigil ang kanilang mga business. Pagdating nito sa kwarto ng matanda ay nakita nito na hindi pala masyadong totoo ang kanyang mga nabasa dahil hindi naman pala ito namatay agad. Pero, dahil hindi pa masyadong advance ang teknolohiya sa panahon na yun ay wala na rin itong patutunguhan at naghihintay na lang ito ng kanyang kamatayan. Unti-unti itong lumapit kay Shuyong at sinabi na ang kanyang mga sinabi ay nakasulat lahat sa mga history books. Pagdating nito sa harapan ng matanda ay ngumiti ito at sinabi na mas exciting siguro kung babaguhin niya ang mga nakasulat sa history.